Ngayong gabi sa reaksyon, irreconcilable differences. Ito raw ang dahilan kung bakit ipinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte na huwag nang padaluhin si Vice President Leni Robredo sa mga pulong ng gabinete ayon kay Cabinet Secretary June Evasco. Dalawa sa mga issue na mariing tinutulan ng bise ay ang nangyayari umanong extrajudicial killings at ang paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani. Kanina, formal nang nagbitiw si Robredo bilang chairperson ng Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. At kahit may bigat sa puso, tinanggap naman daw ng Pangulo ang pagkalas ng pangalawang Pangulo sa kanyang gabinete. At para pag-usapan yan, makakasama natin ngayon mismo si Vice President Leni Robredo. Good evening po, Vice President Robredo. Welcome to Reaction. Ma'am, Maraming salamat. Ma'am, ang unang tanong ko po sa inyo, did you see this coming? Hindi, honestly, Luchi, hindi. Alam mo, from the very start, the President and I had differences in opinion. In fact, one cabinet meeting, I already told him about it. And he assured me that it was okay. Kaya hindi ko inaasahan na yung differences in opinion namin makakasagabal sa trabaho. I was hoping that yung desire namin to jointly help in making lives of our countrymen better would transcend whatever differences we had. So ibig sabihin, ma'am, even in the days leading up to Friday, nung una kayong nagtanong kung tuloy ang meeting at natanggap niyo yung balita na hindi kayo pinapadalo, wala man lang kahit na anong hint from anybody from the palace. Wala talaga. So this came as a surprise. Kasi in fact, Luchi, I was in the palace whole afternoon of Thursday. Nandun ako with CABSEC June Evasco. We had a Yolanda Rehabilitation Cabinet Cluster meeting. In fact, I was one of the presenters ng meeting na yon. I was there the whole day. The whole afternoon pala, wala man lang indication. Sa inyong meeting noon, meron ba kayong pinagtalunan na punto? Wala at all, ha? Wala talaga. Yung pinaka, lang, Luchi, yung the only statement, public statement I made that was contrary to the views of the President was a strong statement I issued about the burial of former President Marcos. Kasi all the other statements in the past naman, parang he just brushed it off. Nagkita pa kami, I think 3rd or 4th week of November, I was in Malacanang, the President was there. We had a NEDA board meeting. In fact, I participated in the deliberations actively, and the President did not give any indication na something was wrong. Okay, so kung sinasabi niyo, ma'am, na ang tingin ninyo ay ang pinakamalakas ninyong statement na ibinigay ay dun sa burial, no? Nagkita na ba kayo pagkatapos ng statement na yun at nagpahiwatig man lang ba siya? Okay. Is that the reason why you cite as your, sabihin na natin, mukhang primary reason, no? Yung panawagan ninyo I can only speculate kasi. Oh, yes, I understand. But yung panawagan niyo po kasi to protect the vice presidency, meron pong dating na ang paniwala niyo po ay yun ultimately ang naging dahilan. Tama ho ba ako? Yung sinabi kong protect the vice presidency, parang it is becoming very apparent na kasi na yung kampo ni Bongbong Marcos, kahit ano gagawin para mangyari lang yung ambisyon, para makuha yung ambisyon. Siguro hindi naman lingid sa inyong kaalaman kung ano-anong paninira yung ginagawa sa akin. Nag-file sila ng kaso na alam naman nila, walang basehan. Talagang ginagawa yung lahat. Pero nagduda lang talaga kami. We were being warned about this plot already. Ang sinasabi nga, may mga tao around the President who wanted Bongbong to be in. Pero yung sa amin kasi, nagko-concentrate ako sa aking trabaho, not letting it get in the way. Pero nagulat lang kami nung Saturday kasi when I received the text message, I didn't tell anyone else outside my family and some members of my staff. Siguro 5 o 6 lang yung nakaalam. Pero all of a sudden, yung mga kampo na kampe kay Bongbong Marcos, nag-tweet na saying goodbye to me. Ano gusto sabihin ba noon? May alam sila. Kasi kung meron silang alam, nakakatakot yon. Kasi kung ganun nga,
At talagang kino-confirm lang yung plot at talagang to unseat me. Okay, so when you call on people to protect the vice presidency, what exactly do you expect people to do? Na maging vigilant. Okay, but kayo mismo po, ano ho ang mga plano nyo to, sabihin na natin, avert such an ouster? Yung sa akin kasi, Luchi, kailangan lang hindi magpabaya, hindi maging complacent. Kasi alam natin kung ano yung ginagawa para lang makuha yung gusto at the expense of the nation. At talaga yung gusto ng isang tao, isang pamilya, talagang pinipilit. Kaya sa atin, tingin ko, pag taong bayan yung humarang sa kanya, wala siyang magagawa. I see. Is it presumptuous to ask you to say that ang inaasahan nyo dito ay magkakaroon ng, sabihin na natin parang people power rally in support of you if it so happens nga na biglang bumaligtad ang senaryo at maibalik nga sa pagkapanalo si Bongbong Marcos. Sabihin na natin kasi yun nga po ang lumalabas ngayon na may plano na ultimately kakatigan siya ng Supreme Court at ng Electoral Tribunal at siya ang ipoproclaim na Vice President. Ako, Luchi, in whatever form. Basta yung tao, ipaalam niya, ipahayag niya kung ano yung sa kanyang saloobin. Nakita naman natin nung ipinilit nila yung paglibing sa dating diktador, yung mga tao pumunta sa kalye or organically, walang nagtulak, talagang sila mismo pumunta. Kaya yung sinasabi lang natin, kailangan natin ng ganitong vigilance. Kailangan natin ng ganitong vigilance kasi ayaw natin na sirain yung mandato ng tao dahil lang sa ambisyon ng isang tao. Marami ho ngayon ang pumupuna naman sa Liberal Party dahil kung merong isang grupo na tila hindi ganon ka-vigilant o ganon ka, sabihin na natin, medyo kulang sa fervor sa pagpoprotect, sabihin na natin, sa Vice Presidency. Ito ang Liberal Party dahil ngayon pa lang may mga panawagan na dapat bumitiw na sila sa supermajority and yet parang wala pong nangyayaring ganon. Ano ho ang inyong reaksyon sa tila, sabihin na natin, mabagal na paggalaw ng partido in support of you? Ito kasi, Luchi, alam naman natin yung nangyari sa Liberal Party. Pagkatapos na manalo si Pangulong Duterte na galing sa ibang partido, marami kami mga kasamahan sa partidong lumipat na. Kaya eto, yung Liberal Party noon ay iba na sa Liberal Party ngayon, in the sense na marami na kaming kasamahan noon na wala na ngayon. Kaya eto, nasa adjustment phase pa yung partido. Wala pa namang upo at pag-uusap na maayos, wala pang gathering ng mga miyembro para pagplanuhan kung ano yung mga mangyayari sa susunod na araw. Pero yung ako naman, Luchi, nag-decide kahapon, talaga nagbigay akong galang sa mga leaders ng partido. When I decided already that I will be resigning, pinaalam ko sa kanila. Siguro, in the next few days, magmi-meet din as a party para pag-usapan kung ano din yung direksyon na gustong tahakin ng aming partido. And as far as HUDC is concerned, meron din po kayong nabanggit, at least in news articles, no, na meron na rin konting pag-iipit sa mga proyekto ninyo. Halimbawa, na-slash yung budget ninyo by 19 billion. Ito ho ba ay naninindigan po kayo dyan? Ito, ayoko naman sabihin pang-iipit yung Luchi kasi hindi ko naman alam kung deliberate ito. Yung sa akin, ito yung challenges. Halimbawa, yung budget namin na slash from 34 billion to 15 billion. Napakalaki nun, 19 billion na budget slash. Pangalawa, yung HUDC kasi is not a department, coordinating agency lang naman kami. Coordinating agency kami ng 6 shelter agencies. Pero yung 6 shelter agencies, ang merong pinuno pa lang yung NHA. Yung NHA na pinuno, na-appoint yun before pa sa akin. Yung dating planning officer ng Davao was appointed even before I was. Pero yung 5 ahensya, wala pa na-appoint. We made recommendations, 5 months ago. Hanggang ngayon, wala pa din. But we're making do. Kahit wala pang na-appoint, nagbo-board meeting na kami. Pangatlo, meron kaming executive order na final sa Malacanang to strengthen sana HUDC.
for us to be able to function more efficiently, matagal-tagal na din yun. Hanggang ngayon, hindi pa din pinipirmahan. Pero I don't know if it's deliberate o swamp lang talaga ng trabaho. Pero ito yung mga kahirapan ng posisyon. But do you Pero think that you're sinasabi being lang natin- singled out here? Do you think that you were being singled out somehow? Na yung mga ibang departamento, hindi ganyan, mabibilis ba yung appointment sa kanila, pero sa inyo, sa HADSI, hindi? Ako I can't really say. Hindi ko din alam. Ayoko namang mag-akusa. Pero yung punto ko lang ng pagsabi nun, na kahit may mga ganitong limitasyon, nakakapagtrabaho pa naman kami. We found ways to go around the challenges that we were facing. So ano talaga, nakakasayang din. Nagbigay na rin po ng reaksyon ng ilang mga mambabatas, no? Halimbawa, si dating President Gloria Arroyo, ng congressman, at pati na po si House Speaker Pantaleon Alvarez. Meron pong mga sa kanilang rango na nagsasabi na hindi naman bago itong ganitong klaseng sabihin na natin, no, paparamdam na mag-resign ka na, lalo pa kung isa namang miyembro ng isang, sabihin na natin, grupo or team ay kontrapelo. In short, is it possible that you could be making a big deal out of this when actually the point is you were never really in agreement with President Duterte on many issues? Naniniwala naman tayo dyan, Lucci. Parati natin sinasabi na yung cabinet, di ba yung cabinet secretary is the alter ego of the president as far as yung trabaho is concerned. Pero yung sa akin nga, ano naman to, tinatanggap naman natin na I'm only here at the pleasure of the president. Pero kailangan ko lang ipahayag na yung pag-alis ko hindi dahil gusto kong talikuran yung aking trabaho. Pero yung pag-alis ko dahil sa ganito mga circumstances. Ngayon, kayo po ay you've been in office for 5 months. I know that before that you were already a congressman. Pero meron po ba kayong maibabahagi sa amin na mga karanasan ninyo being in the highest positions in government? Kakaiba ba ang politika dyan sa kinalalagyan ninyo? Kakaiba. Kakaiba, Lucci. Siguro made even worse kasi meron tayo nakatunggali sa eleksyon na hanggang ngayon hindi pa din humihinto, na parang talagang lahat na energies ginagawa to discredit us, lahat na kasinungalingan na paninira sa atin lumalabas. Ano ito? Tingin natin hindi ito nagiging faithful sa pagrespeto sa mandato ng bayan. Pero tayo naman, alam naman ng lahat na nakatrabaho ko, even the cabinet secretaries I've worked with, would know that I did everything I could. I was very passionate with my work. I was very hardworking. Wala naman sila masasabi pagdating sa trabaho. Sabi po ng palasyo, tinatanggap daw po nila ang resignation ninyo with a heavy heart. Ano pong masasabi nyo dyan? Sa akin din, natanggap ko din yung kanilang notice with a heavy heart. Ano ho ang inyong pakiramdam ngayon toward President Duterte dahil sa nangyaring ito? Wala naman, Lucci. Ako, I think obligasyon ko na suportahan pa din yung ating Pangulo. Parati ko naman itong inuulit na the success of this administration will also spell the success of the country. Ako naman, yung sa akin, wala naman akong, yung aking mga personal na pakiramdam should not get in the way sa suporta ko sa kanya. Parati ko naman inuulit, dun sa mga pulisiyang naniniwala tayo yung kakabuti ng ating bansa, magiging very supportive tayo. Doon naman sa mga pulisiyang palagay natin hindi nakakabuti sa atin, we will be very vocal about our opposition. Ano lang ito, pero tingin ko naman kailangan pa din nating suportahan yung magagandang programa ng administrasyon na to. Vice President Leni Robredo, maraming salamat po sa inyo and have a good evening.